maglakad sa kabundukan na dalawa lang kami naghahanap ng kalaban ng gobyerno ng taong bayan. Hinahamon mo si Gerald Torre kung talagang matapang siya. Gerald Torre! Alam nyo, mga kasama, sabihan mo, kasama madulas eh, baka madulas. Sir, atras konti, baka madulas. Opo. Baka malagay dyan. Ayan. At unang tingin ko lang kay Gerald Torre, Baklak! walang alam, Bayot! walang alam sa kumbat, walang alam sa gera. Biruin mo, biruin nyo ha, mayroon siyang 3,000 puwersa, 3,000 ha, 3,000 ang tao niya. Nadine Kyle Black, magandang hapon ha. Magandang hapon po May sa inyo. Carmelite, wala pang sa gera. Saan bang Kay gera? Amanda, Opilang, Nasaan siya magandang hapon pinigera po. niya? Napakarami pala po ng parang tao mga kababayan. Kasama po natin. Mas nakadami pa ito. Sa isang religious compound, Ito po, pakinggan muna uli natin si Terner. armado. Ako nga, lumalakad ako sa kabundukan. Dalawa lang kami. Yung security ko may Armalite. Ako 45 lang, nagdala ka. O sa kabundukan yun ha. Kaya nakita ko sa kanya, wala siyang alam. Siyang gera. Matulas na. Warrior. Walang alam. Walang alam. Walang alam sa gera. Kaibigan, pinag-aralan ko kasi nangyayari sa POGC. Minsan nagpuyat kami ni Captain Dado sa kapapanood. Pinag-aralan namin yung mga pag-aabuso. Si General Torre, tatlo ng palpak niyang ginawa. Una, sa Western Samar, Provincial Commander, palpak siya. Personal ng grata, ayaw siya makita kasi palpak. Tapos sa Quezon City, natandaan niyo ba? Quezon City? Yes! Quezon City, pumalpak rin sa Quezon City siya. Nag-resign. Tapos ngayon, nagpasonsol na naman sa QGC compound. Nagpagamit na naman siya. Palpak na naman! Okay. Mayroon daw heartbeat na natitibok niya. Ang problema pala butiki, ang heartbeat niya. Hello ko na! Alam niyo kasi, kung hindi nila ginawa mga ganyan, walang gano'n sana mga picture. Kernel, atas Kernel! Hindi alam ko yan kasi pag ako na natumba, saliin mo na lang. Sige! Hindi ka lang, Sige Kernel, sige! Okay. Alam niyo, doon sa nangyari sa QGC, napakasakit sa kalooban ko na gano'n ang trato
ng aming mga kabaro sa Ate Cecil. aming kababayan. Hindi tama yun. Alam niyo mga kaibigan, humawak rin ako ng mga pulis at sundalo ng mga estudyante. Alam niyo ba ang tinuturo ko sa kanila? Sabi ko sa kanila, Ano? tayong mga naka-uniforme, ha? Tayong naka-uniforme, lagi tayong nakangiti, lalo na sa community tayo. Bakit lagi tayo nakangiti? Dahil para ang taong bayan ay hindi kabahan sa atin. Hindi kabahan sa atin. Dapat laging nakangiti tayo, kaway. Sabi ko, kasi kung hindi kayo nakangiti at nakasimangot kayo na naka-tiger rope, ang sabi ng mga mamaya Pilipino, naku, ang daming demonyo dito. Nakasimangot. So tingin nila, ay, naku, ang daming demonyo. Pero kung naka-smile tayo, naku, ang dami palang anghel dito. Still secure. Tama hindi? Thank you. Alam nyo, mga Colonel kaibigan, Melgar po yan. Colonel Melgar. ang sinasabi ko sa kanila, lagi tayo nakangiti. Basta naka-uniforme tayo, lalo na nakabaril, nakaganon. Kahit na naka-ready ka ganon, pero kung nakangiti ka naman, ang mga civilian, hindi sila natatakot, feel secure sila. Kung nakangiti kayo. Tama hindi? Tama! Okay. So yun ang turo ko sa kanila. Lagi tayo nakangiti. Kahit armado tayo, kung nakangiti tayo, hindi matakot ang sibilyan. At lalong nakangiti kayo, no, pangit kayo. Di ba? Mas nakakatakot pag pangit. Ha? Oo. Wala Si Marta, magandang hapon. Wala din ni Mata. Ha? Mas nakakatakot ko, sabi ko, lalo na kung pangit ka, mas nakakatakot. Dapat laging nakangiti ang sundalo pulis para feeling secured ang mga mamamayang Pilipino. Okay? So, balik tayo sa KOGC. Yun talaga hindi ko makayanan ang ginagawa nila sa KOGC. Pinapanood namin ano ba ang hinahanap nila doon. Si Pastor Kibuloy ba ang hinahanap nila? Ginto? Ginto! O species? Ha? Ano ba talagang layunin nila? Kasi nakikita ko na, hindi na yung layunin nila eh. Ha? Iba na. Ang problema na. Colonel, tingnan mo ito, Colonel. Oh. Nagbukay ngayon nasa delikadong kalagayan ng KOJC dahil masisela na parte na ng lupa ang kanilang binubungkad. Okay, anong tawag niyo dyan? Anong tawag sa mga otoridad? Tama ba yan ginagawa nila? Okay. Tama ba yan? Hindi na yan makatarungan. Hindi na yan makatarungan. Binaboy nyo na ang religious area. Binaboy nyo na. Ginagawa rin, mananakot ka. Mananakot ka sa taong bayan. Alam nyo, Good morning ulit sa Narin Kalidad. Ako, Kababayan natin sa UK. kung ako sa kalagayan na yan, Umaga po sa inyo dyan. at umutusan ako ng mali, dalawa lang pagpilian nyo, pagpipilian ko. Tanggalin niyo ako sa posisyon o patayin niyo ako. Hindi ako susunod sa mali. Tama, tama! Wala pa po si Mandado. Baka po sa Alam ni General Torre ang September 3. tawat mali. Sabi niya, doon na lang kayo sa korte magreklamo. Paano kami magreklamo sa korte? Iginagago niyo na kami. Tama! Tapos na ang pagkagago niyo. Paano magreklamo? Gago! 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 Mali! Magreklamo kayo sa korte. Itapos na yung galit ko. Pagreklamo ko doon, nawala na yung galit ko, tapos na.
alam mo sa totoo lang, ayaw ko pa, parang gusto ko hamunin suntukan, kahit balik lang ako, ayaw hamunin suntukan yan. Sunto ka Kaya ko na! yan. Ha? Kaya ko. Kasi ang edad niya siguro, ang edad niya is 53. Kita, 53 siya, ako 64. Kaya ko pa siya. Kelly Vlog. Kaya pa. Bongbong 10 Marcos. years ka, pwede pa, kaya. Bagsak. Pero pag 40 plus, hindi ko sa na kaya. administration. Okay. So, kaya Parinig ko, sa mga kapitbahay ninyo. nagsasalita. May parinig Dahil at hindi panood, ko na mga talaga kababayan. makayanan Lalong-lalo na yung ang kasinungalingan. ginagawa, ang nangyayari sa Ni Tore. KOGC. Kaya nga, So, ano ang solusyon natin sa KOGC? Wala tayong magagawa sa ginagawa ng gobyerno. Dahil sila ang gobyerno, silang power. Pero may magagawa tayo. Anong magagawa natin? Anong magagawa natin? Anong magagawa natin? Okay. Ang magagawa natin, magkaisa tayong sambayanang Pilipino. Magkaisa tayong sambayanang Pilipino. Hindi tayo bulag, hindi tayo bingi. Ha? Hindi tayo bulag at hindi bingi. Alam natin ang nangyayari sa ating bansa. Magkaisa tayo. Magkaisa tayo. Magkaisa tayo. Magkaisa tayo. Yan ang nagran. Kaya hindi po natin nilalahat ang kapulisan dahil itong impormasyon po ay galing sa hanay ng kapulisan na nasasaktan na rin sa kanilang ginagawa. ayun! Okay? Ito po yung nakausap ko po. Isa sa tungkol sa mga plano ni Marcos Bangag, ni Abalos, Torre, Marbil, Marantan sa KOJC. Okay, ito daw plano nila. Ito ang kanyang sinabi. Bantayan ninyo ang mga nagsuot ng police uniform na mga bata pa. Nahuli natin yan, tama. Mga minor sila. Pinapapasok nila para ipakita na yung daw ang biktima ng human trafficking sa kingdom. Ang ibang mga dala nila na nasa bag at cellphone ay mga damit ng mga minor para yun daw ang ebidensya na gagamitin para idiin nila na may human trafficking victims dyan sa KOGC compound. Please, ipakalat po natin sa SMNI News para ma-aware sila. Nag-construct na sila ng bunker gamit ang fast-drying cement para dyan papasukin ang mga minors daw na biktima ng child trafficking. Yan ang plano nila, kaya may mga gamit na pang-construction na pinapapasok na hindi pinadaan sa scanner. I-text plus para ma-inform ang SMNI News at lahat ng ating mga kababayan dahil yan ang plano ng PNP para ma-pursue ang human trafficking violation laban sa KOJC. Ito, dagdagan ko pa mga kababayan. Ngayon po, meron pong inuutos si Police General Marbil, isang memo para sa kapulisan. Nag-issue po siya ng memo directing all Philippine National Police personnel to like and share and comment on the PNP propaganda against the KOJC to mislead the Filipino people that they were supported by the majority. The memo reiterated that they should indicate their complete rank and full name and in Google form that will explain. Yan ang form na ipinapakalat na kinakailangan daw ng kapulisan na gumawa ng propaganda na sisira sa PNP. Sa madaling salita, pinapagsinungaling sila
General Marbil kaya masakit sa kalooban ng iilan sa ating mga kapulisan na pinipilit silang i-PNP chief na magsinungaling! Kapalang pa ngayon na magsinungaling ang pulis! Oh, ito yung form na ipinapakalat ngayon sa kapulisan. Ano masabi niyo, Colonel Becran dito? Ito na nga, yung sinasabi ko, no? Wala na tayong maasahan. Wala na tayong maasahan sa gobyerno. By all means, gagawin na nila. So dapat, na kailangan ang kaisa tayo. Pero mo, ang ating inaasahan na makiprotekta sa atin, sila pa. Ayun lang. Sila pa ang gagawa ng kalokohan laban sa Pilipino, Ronaldo, magandang hapon. laban sa atin. So, nakikita dito ngayon, dahil frustrated sila, failure sila sa kanilang mga ginagawa, gagawa sila ng paraan para mas mislead, malito tayo, na tayo ang may kasalanan. Kayo, piruin mo ha. Ito yung isang kwento ko. Pumasok sila sa QGC na illegal. Pumasok sila by force. Tapos sila pa may ganang mag-aristo. Ha? Ina-aristo nila. Sabi ko, paano nagkaroon ng mga violation sa loob? Ano yan? Tanim bala o tanim ebidensya? Ha? So yan yun ang problema. Colonel, anong masasabi mo dito na may pulis na nakasuot ng flag ng US at meron pang airborne special force? Okay. 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 Yan ay graduate ako po dyan. Special Forces, ito po ang US Special Forces. Yun, hindi ko na kailangan paliwanag. Pag sinabing US Special Forces, nandun yung t-shirt ko, hindi ko nasuot yung Special Forces ko. Mamaya, susuotin ko mamaya. Ha? Special Forces. Ang ibig sabihin ng Special Forces, specialized sila. Sila yung number 1, elite forces, pinakamatigas na sundalo ng US Army. Yan yung pinakamagaling na US Army sa buong mundo. Yan, ito yung. Ang ibig sabihin nito, tatlo na yan, land, air, water. Land, air, water. Yung isang kutsilyo para yan sa mabilisang aksyon. Yan yung ibig sabihin yan. Yung sana susubi ko kanina, nasa sasakyan ko lang. Kasi hindi ko kaya pilisin noon kasi baka alin yung kapwa ko Special Forces. Ano? So, Special Forces, nasa loob ng QGC? Ano yun? May gera na ba sa loob ng QGC? Meron po kasalukuyan nasa